Hi guys, good afternoon. Tingnan niyo guys yung freezer natin. Nakabuka ka kasi kailangan natin maglinis ng container na ito. Galing guys sa ano kasi ayan, may dirt siya. So ilalagay ko kayo guys sa fast forward sa kalinisan natin yung maglinis tayo ng freezer. Ayan. So, mga manok ito, guys. 7. Meron pa tayo dito. 9. Marami siya, guys. 10. 11, 12, 13. Ay, naku. Naka 15 na pack. 16 packs lang. Yung iba malalaki, yung iba katamtaman lang. So may tayo dito, crabs. Ilagay natin lahat ng mga seafood in one area para hindi mag-amoy. Amoy seafood yung manok. So ilalagay natin yan sa isang container. Ayan. So that's what we're going to do. Linisan ko lang muna yun. Punta. So ayan na guys. Tapos na yung natin. Ang dilim. Let's put that on. Ayan. So, tapos na yung mag-organize natin ng fridge. Saka medyo marami ang bumili ng frozen today. So, i-organize ko siya. Saka bibili ulit ako ng restock. So, bibili din ako nito. Kasi ang dami kong binili. Ito na lang naiwan. Nalimutan na ko. And then, I have another one there. Yun na siya. Tapos, okay na yung guys, kulang talaga yung lagyanan ko ng meat. Tapos hindi muna ako bibili ng fish until a little bit, parang namagayon dito ko, tsaka yun, para magkasya sila. Yun, kasya dito ang meat, chicken, lahat yan. Ito dapat vegetables, lahat ito. Kaya lang nag-mix yung laman loob ng chicken, dalawa. Kasi dito puro frozen ice ang linalagay namin for the shop. Tapos ito naman ay chicken and then fish sa ilalim. Ito hindi ko alam, dapat yung mga ito i-organize ito ng mabuti. Kasi sayang yung space. Ayan, may ice dito na nakalagay. May ice cream. Tapos hindi din siya, ba guys, hindi siya yung nagagamit ba na space saver. So, may mga frozen tayo dyan ng butter na binibinta din sa shop at saka ginagamit namin. So, ito ayan, coconut. So, okay. Ito naman ay ang butter. Yung mga butter na ganito guys, maliliit. Dapat may box sa ilalim.
Yan. Para hindi siya. Ang nakikita. Marami pa pala doon. Oh. Sa itaas. Ayan. So, i-frozen siya natin. Hello guys, okay na siya. O diba, huwag tayong magpatalo sa ano. Huwag tayong magpatalo sa idea na hindi siya malinisan. Kasi everything can be clean. Magkaroon lang tayo ng energy at saka kasipagan sa paglinis. Marumi na yung ano container ng yung drawer ng freezer, marumi na siya, may mga stain na siya ng pagkain, ganun. So, pag ganyan na yan, guys, hindi ko na siya tinitingnan. At pag mag-refill ako ng pagkain, tinitingnan ko, yun na ang time na lilinisan ko na siya. Kasi nagre-refill ka na ng pagkain, di ba? So, it is your time to clean it. Hindi ako na pasok lang ng pasok. Every time I refill, i-check ko muna. Do I need to clean it? Kasi syempre mag-refill ka na, empty na di ba, no? So, kaya ganyan. I have to, kung ako lang ang nagmamanage sa loob ng bahay, ganyan yung palisi ko sa sarili ko. Diba? Kaya malinis, at saka, I try my best, you know. Tapos yung mga kasama ko sa Australia, sabi na, good idea, you know, kasi nandyan ka na rin, you know. So, maglinis ka ng mabuti. Huwag tayong magpatalo sa emotion natin. Huwag tayong maglinis. Kung gusto mo lang naman yung malinis na bahay. Kung gusto mo yung mabaho na bahay na nag-mix-mix, pwede naman kasi bahay mo naman yun, di ba? Wala naman silang pake doon. So, hindi ko talaga pinipilit yung tao na maging malinis ka sa bahay kung ayaw mo, di ba? Sa'yo na yan. Kung gusto mo mag-serve ng mga hygienic na way sa mga anak mo, you know, especially pag may alaga kayo sa loob ng bahay, whatever that is. Pero kami talaga, ang nakapasok lang sa bahay namin sa Australia is aso. Wala kaming pusa, wala kaming may rabbit kami noon, pero yung mga bata dinadala lang sa loob pag maglaro and then linalabas agad. Kasi nginingit-ngit man nila ang wires. So, kinakain yung wires. Pero sandali lang naman yun. Tapos kasi magki-create din yan ng amoy, di ba? Ang mga animals. Kaya pag may animal sa loob ng bahay, linis-linis din. Ako dito yung katabi ko may mga aso. Dahil ang baho ng bahay. Mag-regret ka talaga, ay bakit man ako nandito, you know. So, it's really smelly. Kasi hindi mo naman talaga mapilit yung tao na may mga animals na ganun din sila ka-dirty ng animals nila. Kaya, wala tayong magawa. Wala kang Kung ako ayaw ko na talaga guys mag-aso na yung mga amoy, ayaw ko na. Kasi bother lang yan Pag hindi mo na maalagaan yung mga pets mo, huwag ka na mag-pet. Hindi mo nga maalagaan yung sarili mo. Hindi ka na nga makapaligo yung pet pa. You know, so, hindi naman yun fair sa pet. Kasi pet sila. Hayaan mo lang dyan. Marumi yung tinatayuan. Tapos yung naliligo na ng pawis yung mga pet. Tapos hindi mo man lang madala sa comfortable na area. Huwag na. Don't bother. Ayun. Pet yan sila pero may buhay. You know, may breathing. So, we have to be, mag-think tayo properly for our pets naman. Kasi kawawa din sila, guys. Kung ikaw niyan, ganun,
ang inuupuan mo all day, tinatayuan mo all day yung baho ng tae. Ano kaya yung feeling mo, di ba? So, kaya talaga yung mga pet owners na hindi nila inalagaan yung mga pet nila, wag na kayo mag-pet. Ano, hayaan nyo na, kung i-pet ko kaya kayo, mas malinis pa kayo kaysa aso nyo. You know? Kasi pet ko kayo eh, di ba? So, kung bumaliktad, yung aso nyo kaya nagiging pet kayo ng aso nyo, ganun na i-treat sa'yo, masaya kayo? Eh, hindi. Kaya doon sa store namin guys, ang kuwan ng hangin, simoy. Kasi yung katabi namin may may mga aso, tapos hindi man maglinis. Oh my God, nakakainis. Kaya, wag na tayo magsalita kasi hirap. So, ayan. That is our mini vlog for today. So, gano'n na guys. See you in our vlog. Well, ito yung magbubuhat ng weight ng tubig. So, wala kang dapat ng ginagawa, wala kang weight na ginagawa, kundi ito kung magtatagal natin ang sulapan. So, pangatlo, sa September, meron akong overflow. Kaya ito kumula, nakapapasok ako dito sa kanya. So, kung wala kang overflow, makakawak ng sulapan natin at nadadala palawas na rin sa ating ulo. Lalaw natin yan. Kasi dito sa part na ito, mag-overflow dito, may nagpunat tayo. Wow. Blanket. Making a bigger one. Oo. Oh, Azola. It's like what you call that, Daddy? Moss. Moss. That's the one. Moss. Suportang mga kawayan at kahoy. I don't know what they call it, but Azola. But it's really a moss. It's really a moss. scraping off the top. Pero, ayan guys. Tapos ito naman yung isa. Yan, tingnan natin. Pero, ayan naman guys, ang LV. Maganda siya pang lagay-lagay lang dito kasi hindi siya makapal. So, it's not too hot. Ano pa bang isa? Tatlo yan sila.
Ah, charan. Charan. So ito yung naging forma natin. May tatlong patong na patpat. Ayan. Dito sa contra-cycle ko lang. So para na susuporta ng ating tubig sa pan. So ilagay na natin ang trapal. Now we have a Gucci. Gucci. Dun. Ayan. So, tatlo yung in-order natin. Tatlong blanket. It's good. And upon research and inquiry, may nakapagbanggit sa akin na medyo nakakasuot daw ng asolapan ang tuloy ng manok. Pero nagkaroon naman siya ng success na Ayan. asolapan. So, ayan guys. Ilalagay muna natin dito yung mga blanket. Tapos, ito din yung nabili natin sa Shopee. Yan. Ayan siya. So, nalalagyan na siya natin ng ang mga damit natin. Nakabox-box na sila guys. Ito Shopee din to guys eh. Ang damit ko. Ayan. So, ayan siya. That's also a Shopee dress. Ayan. Chicken shit's too strong Oh, it's too strong. You have to use the cow. in the cows. Cow manure. Ayan guys. Tapos may isa tayo dito na nabili sa Shopee na napakaganda. Ito siya guys. Ayan. Ang ganda niya. Very long. Ayan. So, ayan ang nabili ko sa Shopee din ito. Ayan. Ang ganda niya. Ganito pa tayo. Ang nabili din sa Shopee. Ayan. Hindi ko alam, parang 3 o 2 sila. Hindi ko alam guys ilan sila. Siguro 2. Maybe 2. Akala ko 3. Ayan. Yung ano, parang V-shape. 2 lang yung kita ko. Maybe 2. Siguro Shopee. Ito din guys, Shopee din to. Mga pants. Ayan. Magagamit namin. Yung mga barong ni Daddy. So ano niya yun guys, mga damit niya sa barong pang party na. Mga 5 yata yung nabili namin, 5 piraso.
Apat. 1, 2, 3, 5. Ayan, 5. Ayan o. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos may dalawang pang-insert na t-shirt at isang pantalon. Yun, ready ko lang siya para hindi na kami mahirapan. Kasi may pupuntahan kami na wedding. So, timing yun. Kasi may damit na si daddy. So, ang shoes, madali lang naman hanapin. Ako, bumili na ako ng maraming sandals para na magpili na lang. Gusto ko yung may heel a little bit, not too tall. So, ayun guys. And then, ilagay na lang natin yung blanket dyan. Tapos, nasa ano dapat yan? Nasa chair. So, ilalagay ko siya sa chair pag nag-organize na naman ako ng mga upuan. Yung pag nag-change cover naman ako. Kasi minsan nag-change cover ako sa mga chairs. So, ayan. Magpadala tayo ng washing sa laundry ng mga blankets. Ayan. So, once a week or twice a month, nagpapadala ako ng washing sa mga blankets, ganon doon sa laundromat. Nagpapalaundry kami. Yung damit once a week. Yun. Tapos, ayan guys, it's easy for us kasi hindi na kami mapapagod sa kakaano. Yung mga important clothes, konti lang naman. Yun lang ang linalabhan ko by hand. O, diba? Social. So, yan ang ano natin for today. Saka ito guys, binigay ito ni Jello sa amin. Galing ng Boracay kay daddy. Ako bag, yung binigay nila ni Jello ng parents niya. So si baby Jello namasyal siya sa Boracay. Pagbalik, hindi naman siya masyadong maitim. Yan o, mas maitim pa nga ako sa kanya. Nag-river kami, sila nagdagat. Pero nagdagat din kami. Ayun, so okay. Yan ang ating ano for today. So, continue later. Sana ay okay naman yung ano guys, yung panahon. Wag lang tayo magstay talaga sa labas. Sa loob, naka-aircon naman tayo. Tapos, walang school. Kasi yung ibang school, wala silang aircon. Hindi sila napalagyan ng aircon ng school. So, yung mga private schools, mayroon na. Yung public schools, wala. So, wala silang klase, nag-online class lang sila. Okay, that is our update for you guys. Thank you for watching. Bye bye now.